dala niya po ang anointing ng ating Panginoong Kristo. Amen? So, alam niyo po, dapat, bilang ikaw hinirang ng Diyos, dapat nangangaral na po tayo. Bilang ikaw na nangangaral ng salita ng Diyos, lahat ng nabilanggo ay palalayain ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng iyong pag-share ng iyong salita ng ating Panginoong Kristo. Amen? Sabi nga po dyan, makakakita daw po yung mga bulag. Hindi lang daw po yung literal na bulag na yung makakakita, kundi yung mga nagiging bulag-bulagan. Nagiging bulag-bulagan sa maling aral. Makakakita daw po yan. Yung mga maling kapamaraanan sa pamumuhay, palalayain daw po yan. Kumbaga, yung maraming oppress, palalayain po yan. So, dala-dala mo ang mensahe ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga po, kung pakikinggan po natin yung mensahe ng Diyos, sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, dala-dalan po natin. Sabi po dyan, the message of Jesus is the same message we proclaim to the world. Yung message, yun naman daw po yung message natin, ay dala-dala po natin sa ating Panginoong Kristo. Hindi man daw po tayo lumabas sa mensaheng ito o tinanggap ng mensaheng ito. Alam niyo po ba, ang ating Panginoong Hesus ay dala-dala po ang mensahe na yan. Dala-dala po ng ating Panginoong Subuyan. So, marami pong ginagawa ang Diyos na tayo po ay pagpapalain at pasaganain po sa ating buhay. Tayo po mga walang pag-asa ay binibigyan ng pag-asa ng Panginoon. Tayo po dating nabilanggo sa bisyo, kaya-kaya kang palayain ng Diyos. Dating magulo ang kaisipan mo, kayang ayusin, i-restore ng Panginoon ang kaisipan mo dahil sa message na dala-dala ng ating Panginoong Kristo. Maraming mga talikala na hindi magagandang bagay sa buhay mo, na inayos ng Diyos sa buhay mo at pinaganda ng ating Panginoong Kristo. Kaya alam niyo po, pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi bakit? Ang dala-dala natin, walang iba kundi ang mensahe ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi nga po, tinatanong po di ba lagi, why the church is essential? Bakit nga ba essential ang church? Kasi dahil po dito, marami tayong naririnig na mensahe na nagbibigay pag-asa sa atin. Kasi kung titignan po natin, manood ka man ng TV, manood ka ng balita, puro kaguluhan, patayan, sakuna. So, magbibigay po ba ng pag-asa sa atin po yun? Pero kapag dala-dala mo ang mensahe ng Diyos, nagdadala ng kapag-asa sa iyong buhay. Amen. Amen? Amen. So, malinaw na sinabi ng Diyos, kapag dala-dala mo ang kanyang mensahe, pagliliwanagin ng Diyos ang iyong buhay. Sabi nga po sa 1 Timoteo chapter 3 verse 15, upang kung hindi man ako makarating agad ay malalaman mo kung ano ang dapat mo maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa iglesia na haligi sa ligan ng katotohanan. Ang church daw po, sabi po dyan, ang church ay house of God. Ang church ay pamilya ng Diyos. Amen? At ito daw po ay sinasabi sa mensahe ng Diyos, ang church po ay pamilya ng Diyos. Amen. Ito po ay sinasabi niya, the church, the pillar, foundation of the truth. Kapag sinabi pong pillar, haligi, pundasyon ng katotohanan. Amen? So yung pillar yan daw po, yun yung nag-hold sa buong building. So parang ito po, di ba, kung wala po yung mga pillar na yan, paano po ito itatayo? Hindi po, di ba? So yung mga pillar daw po yan, yan yung nag-hold sa buong building. So ganun din po sa iyo, kapatid. Yung pillar na nag-hold sa iyo, kapatid, yun ay pundasyon ng salita ng ating Panginoong Kristo. Yun yung pundasyon na kasama ng katotohanan ng salita ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga po dito, the church is the one who is holding the truth. Ang lipunan daw po, o yung mundo daw po ito, ay yung ang mundo daw po ito daw po yung mga kasalanan na nadadala po natin, kumbaga, kaya-kaya tayong baguhin ng katotohanan. Sumuli po, sabi po dyan, truth does not change, so the pillar of truth church is likewise unchanging. Sabi po, di ba, dapat daw po ang church, hindi daw po ito nagbabago. Kapag ito ay tinayo, dapat church at church pa rin. Amen? Kumbaga, ang Panginoon pa rin ang nagtayo, hindi kayang baguhin ng ninuman. Sabi nga po, di ba,
Ang Diyos po ang nagtayo. Siya ang pundasyon. Sabi po dito, the teaching of the church are true. Then it's not the church hope the conform to society. It is the hope of the society to conform to the church. Dahil daw po yung teaching na naririnig natin na katotohanan sa church, hindi po tayo dapat ang masunod, kundi kung ano yung napapakinggan natin, ito po dapat ang nasusunod po natin. So alam niyo po, dapat ang gawin po natin, tayo po ay sumunod sa mga teaching na naririnig natin sa church. Sabi nga po sa Roma chapter 10, verse 13 to 15, bilisan ko na lang po. Dahil sa sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang pakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino mang hindi kung hindi siya isinugo? So naligtas ang tao dahil may naririnig na salita ng Diyos. Nabago ang buhay ng tao dahil may tinanggap na salita ng Diyos. Kaya paano sila o paano tayo makakarinig kung walang nangangaral? Tama po? Amen. Paano po tayo mangangaral kung walang isinugo ang Diyos po sa atin? Tama po? Amen. Paano po isinugo kung walang nagsugo? Tama po? Amen. Last, personal reason. Kailangan ito rin ang maging personal reason mo. Kung yung una, meron tayo, biblical reason. Pangalawa, meron kang function na. Pangatlo, meron dala-dala mo na ang mensahe ng Diyos. So, ito ay personal reason ko. Dapat ito rin ay maging personal reason mo. Hindi natin kasi maaalis na sa iba talaga na sumunod sa batas. So, para sa akin, ito yung aking reason na dapat maging reason mo din. Kasi maraming pilosopo po ng mga tao po ngayon sa panahon po ngayon. Sabi po dyan, number 1 po, unang-unang personal reason na maging kailangan, maging reason mo, ayan, nauna na, my church is my spiritual home, this is my family. Amen? Amen. Amen po? Kasi sabi niyan, my church is my spiritual home, this is my family. Bakit mahalaga po sa akin ang church? Kasi ito ang tahanan, ito ang espiritu ng aking pamilya. Amen? Amen. Tahanan ito ng aking espiritu, ito ang aking pamilya. So dapat kapatid, yan din ang maging personal reason mo. Amen? Kapag pinipigilan ka na sumamba, huwag kang papayag. Amen? Pag pinipigilan ka pumunta ng church, huwag kang papayag. Amen. Kasi ito yung spiritual home mo eh. Amen? Ito yung spiritual home mo, dito ka nare-relax. Amen? Amen. Pangalawang reason, whatever I am dealing with, church is always part the answer. Kung ano man pinagdadaanan mo sa buhay, kapatid, nandun lagi ang church na nagbibigay ng sagot sa akin, sa iyo. May pinagdadaanan man tayo, hindi man tayo matulungan ng gobyerno, pero ang church, pero ang Diyos, kaya tayo tulungan. Amen? Amen. Amen po? Amen. Amen po? Amen. Kasi alam niyo po, ang church, ang lahat, ang nakakasagot sa lahat ng ating kaguluhan sa buhay. Amen? Kaya nga po, di ba, madalas po kasi lagi may nagpapakaunseling po sa amin, laging away mag-asawa, ang church po talaga ang nagbibigay ng mensahe po sa kanila. Merong away ng magulang at anak, ikinakounsel po namin yan, yung mga problema sa kaibigan, problema sa financial, at kung ano-ano pa, maraming mga bagay ang church na lagi ang part ang church sa buhay ng tao. Lagi itong hinahanap ng tao. Kaya para sa akin, is personal reason, di kayang unawain naman ng ibang tao, pero sa labas, mauunawaan. Amen. Di mo maunawaan ng tao sa labas. Pero ito yung personal reason ko, na dapat yun din ang maging personal reason mo. Pangatlo, ng aking personal reason, na maging personal reason mo din, the church helped me heal. Ang simbahan ay tinutulungan akong gumaling. Hindi lamang physical. Salamat sa Panginoon dahil may Diyos na nagbigay ng himala sa aking buhay. Ganon din sa iyo, kapatid. Dapat ang church nito ay dapat
buhay mo, hindi man physical, hindi man lang sa physical, maging sa spiritual, may pinagaling ang Diyos sa'yo. Salamat sa Panginoon. Meron ginawa ang Diyos na himala sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Amen? Meron tayong sakit at karamdaman, marami nagpatotoo po dito na pinagaling po siya ng Diyos. So pinagaling ng Diyos, so maraming mga sakit na pinagaling ng Diyos. So pero alam niyo po, pagdating sa physical, pagalingin ka, maging sa spiritual, maging sa emotional, pinaghagaling ka ng Diyos. Amen? Amen. Amen po? Pang-apat na reason, personal reason ko, kung bakit essential ang church. Kailangan ito rin po ang maging personal reason mo kung bakit essential ang church. The church is a place I am free to worship my God. It's personal reason. Reason ko yun na maging dapat reason mo. Kapag nasa church ka, dito ka nakakaramdam ng kalayaan sa pagsamba sa Panginoong Jesucristo. Oo, ginagawa natin yung pakikipag-isa, ginagawa natin yung pag-worship. Masarap talagang sumamba pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Masarap kapag may kasamang ibang mga kapatiran na nagpe-fellowship is my personal reason. Yung ba ang personal reason mo rin, kapatid, sa church? Amen. Number 5, the personal reason ko po. Na maging personal reason mo rin. Kung bakit sinasabi ko is essential ang church. I gain relationship and true friends. Dito ako nagkaroon ng totoong kaibigan. Tama po ba? Amen. Paano ko po nasabi? Yes, marami akong barkada na hindi ko pakilala ang Diyos. Pero hindi sila totoong kaibigan. Kasi pag may problema ako, inom na lang tayo. Bisyo na lang tayo. Pero nung ako po'y napunta sa church, dito ako nagkaroon ng totoong kaibigan. Pag ako may problema, ako po'y kanilang pinapahayagan ng salita ng Diyos, binibigyan ng liwanag ng salita ng Diyos. Kaya is personal reason, essential sa akin ang church. Number 6 po, this is where I exercise and apply my giftings. Dito po kasi sa church, may personal reason. Dito ko po nagagawa kung ano yung calling at pagtawag ng Diyos po sa akin. Amen? Amen. Na dapat na yun din po ang maging pagtawag sa iyo ng Diyos. Maging personal reason mo rin. Na dapat kung ano yung gift mo sa Panginoon, ay dito mo malayang maghagawa. Amen? Amen. Magagawa mo yung gift na ibinigay sa iyo ng Diyos, ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Kristo is my personal reason. Yun dapat din po ang maging personal reason mo. Pang-pito ng aking personal reason, kung bakit essential ang church, yun din dapat na maging personal reason mo kung bakit essential ang church. And many, many more reasons. Sabi nga po sa 8 ng aking reason, why don't you come here and find out? Pumunta ka lagi dito. Pumunta ka lagi dito sa church kung bakit namin ito ginagawa. Kung bakit namin ito ginagampanan ng pagkikipag-fellowship sa Panginoon. Maiintindihan mo kapag lagi ka dito nagpupunta sa church. Amen. Kung ito ang aking personal reason, ito rin ang maging personal mo. Ang church ang nag-heal sa atin. Amen? Ang church ang nagiging totoong kaibigan natin. Amen po? Kaya sabi nga po sa John chapter 6 and 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyo pakipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, napagtagumpay nyo na ang sanlibutan. So sa mundong ito, napagtagumpay na po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sumunod, how can a dead church revive and dead nation? Paano po mabubuhay ang church at ang mundo? Kailangan buhay ka para magpahayag ng salita ng ating Panginoong Kristo. In the midst of people world, we need to a fearless church. In the midst of people world, we need to fearless church. Sabi po dyan, kailangan tayo daw po ay walang takot at walang alinlangan na ipapahayag mo ang salita ng ating Panginoong Kristo. Tayo po'y tumayo sa presensya po ng ating Panginoong Kristo. Dahil tayo po ay tinawag ng Diyos. Dahil ikaw ay may function ang Diyos sa buhay mo.
hapon mong ipinapahayag ang salita ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat ang church lagi ang nasa puso mo. Huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Kasi ang church ang nagpapagaling at nagpapalaya sa buhay mo, kapatid. Sa oras na ito, kung alam mo na ikaw, nanghina ang faith mo, ito ang oras na para tumawag sa Panginoon. Magpapunction sa iyo ang salita ng ating Panginoong Hesus. Magliliwanag sa iyo ang salita ng ating Panginoon sa Kristo. I command right now, in the name of Jesus. I command right now, in the name of Jesus. Lahat ng lamig ng pananampalataya, palalakasin mo ang Panginoon sa Kristo. In the name of Jesus. Lahat ng maraming kaguluhan sa buhay, aayusin mo, i-restore mo ang Panginoon sa Kristo. Lahat ng may karamdaman, in the name of Jesus. Pagkakalingin mo ang Panginoon sa Kristo. Hallelujah, Lord God Jesus. Tumawag ka sa ating Panginoon sa Kristo. Yes, Lord. Yes, Lord. Lahat na nakita ng pananampalataya, I command right now, in the name of Jesus. Palalakasin ka ng Panginoon. Panginoong Hesus, sa hapong ito, Lord, meron man dito, Lord, na kinukulong ng kaaway sa anumang bagay na meron sa buhay niya. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kakalagan mo ito, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kami ay iyong tinawag, Panginoon. Kami ay binigyan mo ng mensahe. Panginoong Hesus, sa hapong ito, Lord, sino man, Lord, na nanlamig ng pananampalataya, huli mong itatayo, Lord. Build my rock of the church sa building, Panginoon. Panatayuin mo sila muli, Lord. Palalakasin mo sila. Muli mo sila bubuhayin. I command in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus. Lahat ng may karamdaman, kung wala nang palataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, pagagalingin ka ng ating Panginoong Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat na binilanggo ng aaway sa bisyo, palalayain ka ng ating Panginoon sa Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng pinulong ng Diablo sa kasalanan, palalayain ka ng ating Panginoon sa Kristo. Palalayain ka ng ating Panginoon sa Kristo. In the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
kaguluhan sa buhay. Sa pangalan mo, Lord, i-restore mo yan. I-restore mo yan, Panginoong Isus. Panginoong Isus, sa oras to, Lord, marami po sa amin, Lord, na naguguluhan at nadidiliman ang pamumuhay. I command right now in the name of Jesus. I-restore mo, Panginoong Isus. Panginoong Isus, marami po sa amin sa oras to, Lord, na nanlamig ang pananampalataya at nilagyan ng katamaran ng kaaway. I command right now in the name of Jesus. Muli mo kami, Lord, pag-aalaban. Muli mong itataas ang aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyo, Panginoong Isus, sa kapag ito. Maraming salamat po, Lord, sa dala-dala mong mensahe sa amin na nakabuhay ng aming espiritu. Maraming salamat po, Lord, sa aming pagkahiwalay-walay, Lord. Muli mo kaming ingatan at makauwi kami sa aming mga tahanan na maayos, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mensahe mo, Lord, na tumusok sa aming puso, Panginoon. Maraming tao na naliwanagan sa salita mo, Panginoong Jesus. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon, sa pagkat, Lord, Church is a